new building, you mentioned about Bagong bill, dalawa po yan, no? House Bill 375, Nuclear Liability Bill. Pumasa na po yan ang committee, natenga sa Committee on APRO dahil hinihintay ang official position ng DOF. Lumabas na po ang posisyon ng DOF. So, siguro pagbalik po namin, pwede nang matalakay po ulit yan, pupunta na po yan sa plenaryo. Hopefully, bago po mag-long break, maipasa po namin yan on second or third reading para meron pong counterpart yan sa Senado. Ang principal author po doon ay si Senator Bam Aquino. So, ano po ilalaman niya sir? ang linalaman niya po ay sino ba ang may responsibilidad pag may masamang nangyari. So, automatic, dinidefine niya na ang operator, kahit hindi mo ihabla, automatic yung operator ay may kasalanan. And pinamandato niya na lahat ng operator sa Pilipinas kailangan merong nabiling cover, insurance cover to the tune of 300 million SDRs, equivalent to about 450 million US dollars. Minimum cover po yun sa isang sakuna, no? So, yun po ang linalaman ng bill na yan. What's the update sa rehabilitation ng power plant, sir? Click mo. May update ba tayo sa rehabilitation ng Hindi ka matinig ka. May update on the rehabilitation of the So, 2 years ago, noong 19th Congress pa, inumpisahan ko pong makipag-usap sa KHMP sa Korea. At sabi ko, wala kayong may bigay sa akin na quotation para ipakita ko sa aking presidente, kano ba para paandalin yan? Diba? Kasi noong 2010, nagbigay mo sila $1 billion. Diba? 2017, panahon nito, $1.17 billion. 2022, kauupo lang ni Presidente Bongbong, biglang tumalon at hindi na KEPCO, KHMP na, hindi sanay magpatakbo ng planta, sanay lang gumawa ng bagong planta. $2.2 billion. So sabi ko, paano tumalon ang presyo ng $1 billion sa loob ng 5 taon? Unless ma-explain nyo sa akin kung paano tumalon ang presyo ito, pati ako magiging tutol dyan sa project nyo. So, sabi ko, Mr. Congressman, sabi niya, we cannot do it without a feasibility study, a full economic feasibility study, which will cost a few $1 million. Sabi ko, ayon sa aming batas na ETIRA, bawal ang gobyerno gumastos towards a new facility sa generation. So bawal, pinagbabawalan kami. Bakit hindi nyo na lang gawin? Iklaro nyo sa mga boss nyo, kayo na lang ang gumastos para magkaroon yan. So, napauupo sila. So, dumating sa ating gobyerno, pinaikot-ikot na DOE sa lahat ng ahensya ng gobyerno, inabot po ng 2 taon. Finally, nung dumating po ang presidente ng Korea, doon po nila ginawa yung project signing, di ba? That was almost 2 years later. Ngayon, another year na dumaan,
marami silang technicality, meron daw problema ang Korea at Amerika sa intellectual property, kung ano, na wala na, di naman tayo kasali doon sa usapin na yun. In other words, delay tactics. Yan ang basa ko po, opinion ko po yun. You know, I cannot prove it in court, but that's my opinion. Delay tactics. So, yun po, up to now, hindi wala pa sa kamay natin yung feasibility study na yun. Yun lang magsasabi kung magkano para gawin ang bataan at kung gaano katagal gagawin. Yes. Mark, dadagdag ko. Samantala po, in the big picture, ang ating pong ibahay, Bangladesh, Vietnam, Malaysia, ready po sila. Tuloy-tuloy na sila mag-nuclear. Fact, ang Vietnam umorder na. Ang Bangladesh umangandar na. Right? Next year, aandar na naman yung pangalawang unit. Ang bawat isang unit, 2 bataan. So, 4 na bataan na si Bangladesh. Right? So, ano nangyari sa atin? Kamote. Naiwan tayo. O, kuleta. So, yun po yung hinihingi namin na let's put importance, urgency, and attention po na hindi po tayo sobrang maiwanan. Kasi importante yung So, House Bill 08567, Nuclear Integration Act. Lahat po ng insentibo ay nandun sa bill po na yon. Makapal po yung bill na yon. Na-fight ko just 2-3 weeks ago. Yan po bill na yan, kinikilala ang nuclear assets ng Pilipinas. Ano po yun? Yung planta, existing. Yung plant site, nakasya pa ang 3 bagong nuclear plant. Yung nuclear village sa Baga. Yung power line papuntang Metro Manila. Yung pilit ibenta ng DOE na pump storage facility sa Laguna, kung saan po meron po akong motion for reconsideration sa ating Korte Suprema para itigil ang pagbenta ng isang ng napakahalagang asset po na yan. Bakit? Kasi sa palagay ko po, kung isumatutan natin yung mga asset na yan, may halagang at least $2 billion. Willing ang nuclear vendor countries na gawin natin, equity natin, yung $2 billion na yan, na assets, in kind, wala po cash. At pauutangin tayo ng 7 times the value of that. So, pwede tayo po umutang ng 14 billion para makumpleto sana yung tatlong 81,000 pa sa Bataan for a total capacity of 4,070 megawatts just in Bataan. Magiging pag-aari ng gobyerno without a single peso of appropriation. Yan ngayon ay magiging makina sa paglikha ng karagdagang kapital para i-build out ang nuclear fleet natin hanggang 16,000 megawatts by 2045. Yun po sana. Ngayon, kung ayaw ng gobyerno gamitin ang Bataan for political reasons, dahil ayaw ng Garcia family sa Bataan, well, then kailangan mag-appropriate tayo ng $2 billion para may equity tayo, hanap tayo ng site kung saan may social license, pwede ang Labrador, Pangasinan, distrito ko,
pwedeng Macanabon, Isabela, gusto nila doon. Pwede sa Mindoro, malapit sa San Jose. Pwede po sa Masbate, pwede sa Sorsogon, pwede sa Northern Samar. Yan po ang mga candidate sites na ang mga politiko doon naghahanap ng investment ng nuclear plant doon sa mga lugar nila. So, ano po mangyayari? Kung Bataan sana, guarantee lang ni Manny Pangilinan. Kasi siya ang pinakamalaking customer ng kuryente. He is promising 6,000 megawatts starting in 2032. Basta wag lang lumagpas ng 5 piso. Pero kung hindi po ganon, kailangan po tayo magbigay ng sovereign guarantee. So kung hindi Bataan, may kailangan po sovereign guarantee. Ibang storya po yun. Pero nandiyan po yan lahat sa bill. So kung gusto nyo pong pag-aralan, online naman yung bill. Pwede nyo pong makakuha ng kopya.